So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So, ngayong araw, another update na naman tayo. Patungkol na naman ito, walang iba kundi kay Mayor Alice Go at sa mga pogo-pogo, ano? So, this video is from News Files. So, meron itong pamagat na Risa Hontiveros, Binalaan, Vlogger Kausing at Gatchalian. Mayor Alice Go umalis. Lito Lapid, latest talaga yun update. So, yun. Inabot ng 100 characters yung title niya. So, bago natin simulan, news file, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganito reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Risa Hontiveros, Binalaan, Vlogger Kausing at Gatchalian, Mayor Alice Guo, umalis. Lito Lapid, latest upda. So, like, comment, share, subscribe. News File Filipinoisy. Start. Grupo ngayon ay umalis na kasi ang ating bansa ay isang bansa na madaling dayain ang lahat para kumita lamang itong mga sindikato. Agree. Ulit nga. Si Alice Go po ngayon ay umalis na kasi ang ating bansa ay isang bansa na madaling dayain ang lahat para kumita lamang itong mga sindikato. That is the sad reality in Philippines. I know, agree kayo dyan, men. News file support niya yan. Senator Risa Hontiveros at Senator Gatchalian dapat ipatawag sa Senado si Attorney Toto Kausing dahil sa napakadelikadong impormasyon. Ayon pa sa hindi verified na source, Birador nagugurgor kay Senator Risa Hontiveros at kay Senator Win Gatchalian. Binayaran na daw di umano ng 5 milyon bawat ulo, pero kampante naman si Toto Kausing na sigurado naman daw siya na hindi basta-bastang matitira ang dalawang senador na sina Senator Risa Hontiveros at Senator. So yun, sabi naman dito unverified, but yun kasi yung pinaninindigan ni Kausing So, Win Gatchalian dahil daw mahigpit ang mga seguridad nito. Kwento pa nga ni Toto Kausing na narinig daw ng kanyang source na may tumawag sa cellphone na merong gagawing raid ang CIDG sa Pogo sa Bambantarlac para hindi mahuli at makatakas ang mga boss na incheck. Duda si Toto Kausing na si General Karamat mismo ang nagbigay ng abiso sa mga incheck. Pinindutan ang grupo ni Alice Go para makatakas dahil bakit daw ililipat sa Mindanao. Tinapon ang unang nagsagawa ng operasyon sa Bambantarlac na Pogo na si CIDG Kernel Buyakaw matapos nga daw na makatanggap ng balita ang mga incheck sa Pogo Hub sa Bambantarlac. Dali-dali daw itong kumuha ng mga grinder. Yan yung pinaka nakakalungkot talaga dito sa Pilipinas. Like, I know for sure alam nyo rin yan. Kung ano yung mga nakikita din natin sa mga pelikula or sa mga serye natin dito sa Pilipinas. Yun din yung yung nangyayari dito talaga sa loob natin sa politika, ang dumi. Para buksan ang mga bolt na puno ng pera at ang relo na Rolex, at pagkatapos daw ay nakita pa mismo ng source ni Toto Kausing at nagulat pa nga daw ito na bigla na lang nag-alisan ang mga sasakyan ng mga boss na Chinese sa Pogo Hub sa Bambantarlac. Ang ibang mga Chinese na nakatakas pumunta sa Fontana. Dagdag pa ni Toto Kausing na may traidor sa PNP at ang nakakalungkot daw ay general pa. Isa daw di umano si General Karamat na tumatanggap. Grabe, no? Nakakasuka yung mga ganito na malaman natin na mga general pa. Yan yung isa sa nakakalungkot talaga Ewan ko kung bakit ganyan. Nasisilaw lang. Though hindi ko kinoconfirm kasi parang ano pa lang naman yan ni Toto Kausing, parang tawag dyan. Hindi pa siya talaga totally verified. But, nag-i-exist din kasi talaga yung mga ganyan na kung sino pa yung mga high-ranking official sana, sila pa yung mga loko-loko Diba? I don't know if ganun ba talaga sila gahaman or nasilaw lang ba talaga sila or like movies na parang pinapaupo sila. I mean, may tao na nagpasok sa kanila sa posisyon na yan tapos yun parang nagkakaroon sila ng utang na loob kaya wala silang ibang choice kundi sumunod sa nagluklok sa kanila sa posisyon na ganyan. Something like that ba? Yung mga makikita naman natin yan sa mga serie or mga movies, di ba? Na ganun yung nangyayari. Kaya nga, kung siguro if ever ikaw politiko gusto mong tumakbo, wag kang magpapatulong sa mga negosyante or sa ibang mga tao na halimbawa ganyan, magtaka ka na bakit parang grabe to tumulong sa akin Baka time will come, nanalo ako, hawakan na ako sa leeg nito. 'Di ba?
Diyan mag-ingat ka talaga dapat yan kasi if ever na magkabukuhan talaga, mahuli yung mga negosyanteng yan, of course, damay ka. Di ba? No one is above the law. Tuloy. Ang buwan ng payola galing sa pogo ni Alice Go. Sa ngayon ay gusto nila na gawing testigo si Mayor Alice Go para isiwalat kung sino-sino ba talaga ang mga protektor ng pogo. Meron daw di Kakanta kaya yan? 4 na senador, isa na riyan si Lito Lapid, 9 na congressman Nako. at isang gobernador at naglabas pa nga Gagi. 4 na senador, 9 na congressman. Grabe, ang dami nun, min. ng litrato si Toto Kausing na nagpapakita na parang close na close at talagang magkakakilala itong sina Mayor Jing Kapil ng Porac Pampanga at ng boss ng Porac Pogo na si Cassandra O. Maaari daw itong gawing isang ebidensya na may koneksyon si Senator Lito Lapid o Leon Guerrero dahil di umano matalik na magkaibigan si Jing Kapil at itong si Senator Lito Lapid, lalo na nung humarap sa Senado. Si Senator Lito Lapid panay puri siya sa Mayor ng Porac Pampanga na si Kaya yun, mas lalo tuloy silang pinagdududahan ng taong bayan, men. Mayor Jing Kapil, ayon kay Attorney Toto Kausing, praktisado di umano ang sagutan ng dalawa. Ibinulgar na palaluan pa ng kamag-anak ni Senator Lito Lapid na si Percy Lapid bago ito namatay na kaya daw hindi pinaimbestigahan. Sorry ha, baka may magalit na naman sa akin. Ngayon ko lang nalaman, min, na kamag-anak niya si Percy Lapid. Sorry. Kasi hindi naman porket kapareho kayo ng apelyido ay magkamag-anak kayo, di ba? Or yung malapit talaga na kamag-anak. Ngayon ko lang nalaman. Ni Lito Lapid ang pugo sa Porac Pampanga at sa kadahilanang siya pala ang chairman ng Games and Amusement sa Senado dahil daw Nako. nakikinabang pa si Senator Lito Lapid sa payola nito. May nasagap akong balita. Ito na. Mula po sa aking A1 source na pinagnunulan ng impormasyon na malapit kay Alice Go na binayad na daw nila tig 5 milyong piso ang ulo ni Grabe. Senator Riza Hontiveros at Senator Win Gatchalian. Pero hindi naman ako masyadong nababahala o nag-alala kasi alam ko naman na matindi naman po ang tinatawag na security procedures or security beating ni Senators. So anyway, Of course, tama naman yung sinabi ni Toto Kausing dito kasi yung mga taong yan, hindi naman basta-basta sasalang yan dyan ng hindi inaano yung security nila, di ba? Kasi syempre ikaw, halimbawa ganyan, may hawak kang malaking case tapos lalabas-labas ka lang sa labas ng walang gaanong security. Hindi mahigpit ang security, para kang tanga nun. Di ba? Pinapahamak mo yung sarili mo. Kaya nga yung mga ganto, mga politiko, doon pa lang sa underground basement ng mga pinagtatrabahuan nila, parang walang or blind yung tao na sino bang sakay sa sasakyan na yan. Yung iba nga, nagpapauna pa ng decoy, di ba? yan lamang po ay binabanggit ko lamang kasi baka hindi alam nila ng Senators Win Gatchalian at saka Senator Riza Hontiveros. Kaya kung sino lang nakakaalam, nakarinig dito, please relate to them na doble ang ingat. Hindi po dapat baliwalain po ang pagkatao ni Alice Go. Malaanghel ang mukha. Nako. Pero sobra pa sa demonyo ang kanyang dibdib sa sobrang sama. So ganun po ang aking nalalaman sa kanya base po sa aking mga A1 source na malalapit po kay Alice Go. Siyempre, hindi ko babanggitin kung sino tong aking pinagkukunan ng impormasyon. So, ngayon, umaasa lamang po ako sa aking kredibilidad na marami po ang tumatawag sa akin, nagbibigay ng impormasyon dahil po nakakaasa sila na ang mga sikreto nila ay hindi mabubunyag kailanman. Binigay sa akin. Parang siya yung naging boses ng taong bayan eh. Pina-impormasyon ng malapit sa Pogo sa Bamban Tarlac na umaga pa lang, mga bandang alas 9 ng umaga kung hindi ako nagkakamali. May tumawag sa Natagakrami doon sa opisina ng Pogo diyan sa Bamban Tarlac. Grabe. Ang opisina po na yan ay diyan po may mga tao, ang mga Pogo ni Alice Go, may mga tao sila diyan na nagbabantay. Ngayon, narinig ng aking source na may tumawag na hinahanap ang boss ng Bamban Pogo. At nang hinanap at ibinigay sa boss at sinabihan sa boss at narinig niya yung sinabi na ano na kayo, sumibat na kayo
Kasi mamaya What po the mga heck? bago mag alas 12 ay lulusob na po ang grupo ng CIDG or Criminal Gra Investigation and Detection Group. grabe naman yun. So, yun lang na muna. Gamitin lang natin tong ano kasi parang may reaction video na tayo sa videong ito eh. Like, hanapin nyo na lang sa ibang videos natin, men. Related din dito, ano. So, dito muna tayo. Pag-usapan muna natin itong mga otoridad na parang, I think, members sila or kakampi or kumampi sila sa mga Pogo bosses or sa Pogo. Like, grabe, tinimbrihan, men. Na sumibat na kayo, papunta na si IDG yan. Actually, yung mga ganito ito yung pinakamagandang example or ito yung magandang epekto sa paglabas nitong si Mr. Toto Kausing. Though hindi natin alam kung 100% legit talaga yung pinagsasabi niya, pero pwede natin tong pagkuhanan or pagbasihan ba na halimbawa ganito, si Mr. Toto Kausing, siya yung naglakas loob na isiwalat yung mga kalokohan ng Pogo. Ngayon, si Mr. Toto Kausing, may mga tumatawag sa kanya na mga sources like for example, yung 'di ba yung Pogo, may nagtimbre na, "Sir, may pupunta diyan na ano, si IDG, magre-raid, tumakas na kayo." Ngayon, yung tumawag na yon, narinig din ng isang concerned citizen, 'di ba? Yung concerned citizen na yon, yun yung nag-leak dito kay Mr. Toto Kausing. 'Di ba? Solid yun. Kaya siguro guys, if ever nandiyan kayo sa mga or meron kayo or napunta kayo sa sitwasyon na gaya nito na alam nyo na may mga kalokohang ginagawa yung mga kasamahan nyo dyan sa ahensya ng gobyerno. Ano na lang men, humanap kayo ng mga tamang tao na tawag dyan. Pagsabihan nyo, i-report nyo yung ano nila, yung mga pinaggagawa nilang kalokohan. Ngayon, ang kalaban kasi nila dito men, 'di ba, yung sa otoridad na mismo nang galing yung ano, yung tumimbre. Of course, mahihirapan siguro sila doon ano kasi men nasa presinto nyo yung ano yung Samkain Hudas eh. Tapos syempre kapag i-report nyo yan, malalaman at malalaman lang din. Siguro ang tamang gawin lang diyan ano is ano bang dapat gawin diyan? Can you advise or for example if nasa police station kayo or police yung ano nyo, tawag diyan, nasa police station nga kayo, pumunta na lang siguro kayo sa NBI. Tama ba yun? Mga something like that. Or if ever may trust talaga kayo dito kay Mr. Toto Kausing, you can call him. 'Di ba? Para lang ano ben, maikanta talaga yung mga pinaggagawang kalokohan nila. Though kudos rin sa mga naglakas loob talaga na tawag diyan, isiwalat yung mga pinaggagawa ng mga nasa paligid nila, mga kasamahan nila. Tapos syempre mas kudos din kay Mr. Toto Kausing kasi men yung buhay niya yung ano yung at stake talaga like nagpapakita talaga siya ng mukha. At the same time yung ganito naman yun nga ginagawa ni Mr. Toto Kausing, may risk din to kasi what if yung mga sources niya ay nagsisinungaling lang or pinagtitripan lang siya para lang masiraan yung pangalan niya. Yun yung delikado din ano. Tapos syempre yun nga yung life niya is much at risk. So, yun, if ever naman na naniniwala kayo kasi kayo lang naman talaga or may kanya-kanya naman talaga tayong interpretasyon or paniniwala or kung or kumbaga kayo na lang bahalang humusga kung maniniwala ba kayo sa mga expose ni Toto Kausing ano. Kasi men, grabe yung ano men, grabe yung dedication niya, yung tapang niya talaga. Sobrang solid talaga men. I think ito yung mas mas exposed kaysa sa mga senador Kasi yung mga senador, grabe yung ano nila Grabe yung security nila Not like Mr. Toto Kausing nga, attorney siya, vlogger siya. Tapos, syempre, malay natin, hindi din natin alam kung may bodyguard din siya. Pero I think wala naman siguro, di ba? Kaya nga, every time na I think magtatapos ng vlog si Mr. Toto Kausing, sinasabi niya, pagdasal siya, yung family niya, na sana maging ligtas siya. Kasi yun nga, ang nais niya lang ay magsiwalat ng katotohanan. Di ba? Grabe yan, grabe yan. So, I think hanggang dito na lang muna. News file, supportahan nyo yan. Kayo ano masasabi nyo dito? Comment down below and then let's talk about it in the comment section. Again, before you leave, don't forget
to subscribe our YouTube channel, Filipinos. So I think hanggang dito na lang muna. Again, comment. Then yeah, Filipino IC is out.